Ilonggo. Please subscribe And like and share. Ayun, welcome back ulit no sa ating YouTube channel po mga kababayan. At nandito na naman po siyempre ang iyong katropa. Ito kasi guys, meron tayong good news na balita na ginawa na naman ni Pangulong BBM. Siyempre, sasabihin na naman ng mga didiset, gawa-gawa mo lang yan, hindi naman totoo yan. Ganyan kasi ang mindset ng mga didiset mga kababayan. Kapag may magandang ginagawa ang ating mahal na Pangulo at atin po binabalita, sasabihin na naman nila fake news. Hindi ka naman nagsasabi ng totoo, gawa-gawa mo lang yan. Palibhasa kasi yung mga didiset, mahilig gumawa yan ng fake news. Tapos, yung sa atin na pinapalabas talaga na tama na ginagawa ng ating mahal na Pangulo, ayaw nila yan paniwalaan kasi, mga kababayan, ayaw nila masapawan ang kanilang sinusuportahan. Napakaganda na ngayon ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo mga kababayan. Ayan na po mga kababayan ha. Alam nyo po ba, sa buong Western Visayas ay namahagi po ng titulo na naman ng lupa si Pangulong BBM. At hindi lang po yan, may kasama pang mga kagamitan. So ayaw nila yan paniwalaan. Ayaw nilang maniwala kahit nakikita na po nila yan. Bulag yan sila kasi mga kababayan. Ano ba yan? Yung po mga kababayan, so bago yan, dito muna tayo sa mga supporters ni Bato de la Rosa at ni Jonathan Morales na nagrally sa Senate mga kababayan. Grabe, nakakatakot. Kailangan na talaga matakot ito si PBBM. Nagrally po sa Senate na supporters po ni Bato de la Rosa at ni Jonathan Malaya. Grabe mga kababayan, sobrang dami. Panoorin niyo po ito mga kababayan ha. Sobrang dami, nakakatakot. Talagang matatakot po kayo sa sobrang dami nito. Anong mayroon dyan, sir? Anong mayroon? Anong mayroon? Wala naman ito yan. So sinabi na lang ng gwardiya, wala. Kasi wala eh. Parang walang tao. Kung nakikita natin, mukhang mabibilang sa kamay itong mga supporter ni Bato at ni Talbo, no? Ayan sila. So dadaan lang tayo at ayan, makikita natin yun. So hanggang doon wala namang katao-tao mga kababayan, no? Ayan, so makikita natin hanggang doon na mabibilang lang sa kamay yung sinasabi nilang mga supporter daw ni Bato at ni Talbong Jonathan. Miniwala yata, no? So yun po mga kababayan, napakarami talaga, nakakatakot. Talaga matatakot ka sa sobrang dami. Wala pata yung 30 mga kababayan. Inakusahan nila dyan si PBBM. Yan kasi, ang PDIALIC na yan mga kababayan, ayon po sa nakalat nating impormasyon, ayan po daw umano, ayan ay isa sa mga strategy nila na yan para patalisikin si PBBM. Tama ba yan mga kababayan? Walang kakwentang-kwentang mga aligasyon ni Morales. Hindi niya alam ang informant niya. Wala siyang kilala sa mga witnesses niya. So paniniwalaan ba ng korte yan? At hindi na lang itigil yung kaso na yan at pukusan yung mga maraming kaso ngayon na nakabinbin dyan. Dapat yan na lang ang pukusan ng Senado. Sayang lang sa budget yan eh, ganyan eh. Diba? Kung talagang may video sila na gumagamit, di umano si Pangulong BBM ng illegal na droga, ba't hindi pa nila ilabas? Kung na nila bitinin yung tao, wala ho silang mailalabas kahit isa. Diba? Ang tagal na sinasabi ni Maharlika, sabi niya, ilalabas niya na ang video noong December 31, 2023. Walang nilabas. So yun palang mga kababayan, sa lahat po nating mga kababayan, dapat mag-isip na tayo eh. Niluluko lang kayo ni Maharlika. Lahat na supporters ni Maharlika, niluluko lang po kayo. Lahat yan ay gawa lang ni Maharlika. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit siya galit na galit sa mga Marcos at kay First Lady? Hindi nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Tatlo yan. 4 yan sila. Trixie,
Glinchong, Vic Rodriguez, tsaka si Maharlika. Yan. 4 yan sila mga kababayan. Kaya ngayon, todo paninira sila kay PBBM. Kasi, pag napatalsik si PBBM, siyempre, bibigyan kaagad ng pwesto mga yan. Ganyan naman yung kaya todo paninira nila kay PBBM. Kasi nga lang, taong bayan, hindi na naniniwala. Kasi sa dami ng ginagawa ni PBBM ngayon sa bansa natin at napakaganda ng kanyang ginagawa sa bansa natin, may maniniwala pa ba sa kanila? Siyempre wala na mga kababayan. So ito po mga kababayan, ang good news na ibabalita ko po sa inyo. Napakaganda ito po mga kababayan. Alam nyo po ba na ito ang ginawa ng ating mahal na Pangulo ay napakalaking tulong ito sa atin mga farmers. Ito ayaw din nila ito. Ayaw din ng mga didishit yan. Yung pagtulong ni PBBM sa farmers mga kababayan. Alam niyo po ba mga kababayan, napakarami na nabigyan ng titulo ng lupa ni PBBM dito sa Pilipinas. At hindi lang po yan mga kababayan. Pag binigyan po kayo ng titulo ng lupa ni PBBM, pag naibigay na po yan ng gobyerno, hindi po yan na binigyan po kayo ng titulo ng lupa, ay pabayaan na lang po kayo. Hindi po may tulong pa po kayo, assistant, galing po yan sa gobyerno, abono, binhi. Meron pa nga siya mga beneficiaries na binibigyan talaga ng kagamitan Bawa, hand tractor, kuliglig, tracer, harvester. 'Di ba? Ganyan ang ng atin mahal na Pangulo. Ganoon naman dapat mga kababayan. So binigyan mo nga sila ng titulo ng lupa, kung di mo naman sila tutulungan sa kanilang isinasaka, wala kang ibibigay sa kanila na tulong, medyo mangangapa itong ating mga magsasaka. Pero napakaganda pa rin ang ginawa ng ating mahal na Pangulo. Binigay na ang titulo ng lupa, binigyan pa ngayon ng tulong. Saan kayo dyan? Naku, iyak na naman mga didishit. Manguna naman si PBBM. Naku. Ay, ito po mga kababayan. Halos 4,000 na magsasaka sa Central Visayas sabay-sabay na tumanggap umano ng kanilang Certificate o Land Ownership Award o CLUA mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang seremonya sa Dumaguete sa Province of Negros Oriental nito lamang Mayo 20. Nako, sasabihin ng didisit yan. Gawa-gawa mo lang yan. Ayan ayan. Gawa-gawa ba yan? Sabihin nyo, gawa-gawa na naman. Ganyan yan sila mga kababayan. Kapag may magandang ginagawa si PBBM dito sa bansa, hindi yan sila naniniwala. Gawa-gawa lang yan ng mga vlogger. Bayad yan ni PBBM. Diba? Palibasa kasi, alam niyo po mga kababayan yung mga nagsasabi pong mga supporters at mga ibang vlogger dyan ng mga didishit na binabayaran ang mga vlogger ni PBBM, yung nagbablog kay PBBM, alam niyo po, sila po talaga ang totoong binabayaran. Kasi naranasan nila Ngayon, mga kababayan, ibabato nila ngayon sa'yo ang ginagawa nila. Kasi hindi naman nila sasabihin niya na binabayaran yung vlogger na yan kung hindi nila naranasan. 'Di ba? So ito pa, tuloy natin yung magandang binabasa natin dito. Hayaan natin yung mga didisit na yan. Ibinigay umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 3,800 na CLUA para sa humigit kumulang 3,000 na ektarya na lupa sa Agrarian Reform Beneficiary alinsunod sa Republic Act na 11953. Anyo, Agrarian Emancipation Act. Yan po mga kababayan. Isa din kasi yan sa mga ipinasa ni Pangulong BBM. Na may ano ata tayo niyan mga kababayan, meron tayong na-i-vlog niyan Ito talaga yung pinaka number 1 niya na isa sa mga adikain niya talaga na makatulong sa ating mga nangangailangan. Siyempre, kailangan talaga yung mga nasa laylayan Tulad yan ngayon, katulad yan ngayon mga kababayan. Patuloy ang pananalasa ng El Nino dito sa bansa natin, buong Pilipinas. 'Di ba? So, ang ating mahal na Pangulo ay namamahagi na ng tulong, kasama na po yan
yung pamamahagi ng titulo ng lupa. So may bigay pa po yan na para po sa mga kababayan natin magsasaka na nasalanta po ng El Nino na apektuhan. So katulad yan mga kababayan, nakaraan po, nandun po sa General Santos, yung binigyan po niya ng ayuda ay single parent, driver, tricycle driver, magsasaka, mangingisda. Yan ang binigyan po ng ating mahal na Pangulo na tulong dun sa General Santos mga kababayan. Ang Republic Act 11953 ay naglalayo umano maibsan ang utang kabilang ang hindi nabayarang interest at mga surcharge na natamo umano ng mga agrarian reform beneficiaries sa ilalim umano ng Comprehensive Agrarian Reform Program. At ayon dito, sabay-sabay na pamamahagi ng Central Visayas na nagpost umano ng 65% ng layunin ng Department of Agrarian Reform na ipamahagi ang hindi bababa sa 33,000 na ektarya ng lupa ngayong taon ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mensahe. So yun po mga kababayan, 33,000 na ektarya ang ipamamahagi ng mga titulo ng ating mga beneficiaries. So yun po mga kababayan, ayaw nyo pa rin ba maniwala? O talagang naiinggit lang kayo? Siyempre mga kababayan, babango na naman si PBBM. Alam nyo po, dapat hindi na natin iniisip yan, yung mga ganyan na babango si PBBM. Hindi, dapat maging masaya ho tayo sa ginagawa po ng ating mahal na Pangulo sa bansa. Kasi alam nyo po mga kababayan, napakalaking tulong yan sa farmers. Yung ibabahagi nila ni PBBM, yung tutilo ng lupa sa ating mga magsasaka, wala na silang babayaran sa kanilang mga lupa. Napakalaking tulong yan. At yung pamamahagi niya ng mga ng abuno, binhi, mga kagamitan, napakalaking tulong yan mga kababayan. Di ba nga, kahit nasalanta tayo ng El Nino, tumaas pa rin ang ani ng palay dito sa bansa. So ibig sabihin mga kababayan, maganda ang ginawa ni PBBM. Ang pagsuporta niya sa ating mga magsasaka ay nagbunga. Tumaas ang ani ng palay dito sa bansa natin dahil sa ginawang suporta ng gobyerno sa ating mga magsasaka. So sasabihin na naman nila, asan na ang 20 pesos na kilo ng bigas na pinangako niya? 'Di ba? Hindi kasi nila makakalimutan yan eh. Pero ang sabihin ko lang sa inyo po mga kababayan, hindi po yan pangako. Ang sabi po ng Pangulo, pangarap niyang ibaba sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Yun po ang sinabi ng ating mahal na Pangulo. Hindi po yun pangarap. Pero ito po mga kababayan kung ibaba po sa 20 pesos ang kilo ng bigas, sa tingin nyo po ba, sa ating mga magsasaka dyan, comment nga po kayo, magsasaka pa po ba kayo kung 20 pesos na lang ang kilo ng bigas sa ating mga magsasaka? Siyempre mga kababayan, ang mangyayari po dyan, yung palay, magiging 10 ang 1 kilo ng palay. Kasi siyempre mga kababayan, ang 1 kilo ng bigas, equivalent na yan mga kababayan sa 2 kilong palay. So ngayon, hatiin natin yan, 10 kilo na lang. Ano yan? Bumalik tayo sa sinang-unang presyo. Tingin nyo, may magsasaka pa ba na magsasaka ng kanilang mga sinasaka sa kanilang mga palayan? Wala na. Siyempre mga kababayan, parang niluloko mo na sarili mo dyan eh. Pero good job, PBBM, sa ginagawa mo ngayon. Saludo ako sa ginagawa mo. Napakaganda ng mga adikain mo at pagtulong mo sa ating mga kababayan na talagang nasa laylayan, yung mga nangangailangan ng tulong. Ito po mga kababayan, maraming salamat sa suporta at siyempre kay PBBM, God bless po. Sana mas mabigyan nyo pa ng mga titulo ang lahat ng ating mga magsasaka. Maraming salamat at magandang araw po.